So ito po yung mga ebidensya na totoong nagtitiwala ka sa Panginoon, sa mga bagay na pinangako niya sa buhay mo. Number 1, you are grateful for where you are now and what you have now. But if you want God to do something special in your life, kailangan mo matutunang mag-take ng baby steps. Hindi ka pwedeng laging namumuhay sa future. Are you grateful, kapatid? Or can you honestly admit na may times nakakalimutan mong magpasalamat sa Diyos at may pride na yung puso mo, even in this humble beginning na meron ka? Hello everybody, Therese Kachil here, and I'd like to welcome you all back to my channel. And also, before I start, I'd like to say thank you to all of you guys for being so patient dahil minsan na nga lang ako nakakapag-upload sa channel na ito. But I have good news for you guys. We're gonna be uploading more regularly from now on. So for today, I have a very special topic for all of you guys. And I believe this message is from the Lord to bring encouragement sa bawat isa sa inyo. Dahil hindi po sa lahat ng panahon is malakas tayo. May mga panahon po na nanghihina tayo, nakakalimutan po natin yung mga pinangako ng Panginoon sa buhay natin. But through this message, God is going to remind you kung ano yung promise niya sa buhay mo. Because today we're gonna be talking about having confidence in God's promise. In our world today, all the people that we see around us find confidence in different things and in different people. Even ikaw na Kristiyano, may mga panahon na hindi laging nasa mga pangako ng Diyos ang iyong confidence. Minsan, ang confidence mo ay nasa pera na meron ka, material na bagay na meron ka, or even yung relationships na meron ka. But the thing about all those things that I mentioned is nagbabago po ang lahat ng yan. Even people who promise us things is hindi sa lahat ng panahon is tutuparin nila ang mga pinangako nila sa atin. But the thing about God is that everything na pinangako niya sa buhay mo is mangyayari. Kaya naman dapat meron kang confidence sa mga pangako ng Diyos sa buhay mo. So before we begin, I just want to read this verse. It says in Hebrews 10:36, "Patient endurance is what you need now so that you will continue to do God's will. Then you will receive all that He has promised." So bakit kaya binanggit dito na kailangan daw po natin ng patient endurance? Bakit hindi na lang nung time na pinangako mismo ng Diyos, within a few seconds or within a few days at the most, is makita na natin kaagad kung ano yung pinangako niya? Well, in my opinion, kung instant na nakuha natin lahat ng bagay na pinangako ng Diyos, and di ibig sabihin, hindi na natin kailangan ng pananampalataya. The reason we need faith is so that kahit hindi natin nakikita, naniniwala tayo, may inaabangan tayo, may nilook forward tayo, even though in the present and with your physical eyes, you cannot see it yet. That's faith. So today, siguro ang pwede mong gawin ngayon habang nakikinig ka is try remembering the promises of God sa buhay mo na maaaring ni-let go mo na o kaya naman sinukuan mo na. When God has spoken something in your life, you have to enjoy the process. Kasi like I mentioned earlier, hindi siya magiging instant. So kung ano yung pinangako ng Lord sa buhay mo, it means merong period na kung saan ikaw ay mag-aantay. Pero hindi ka lang mag-aantay nang wala kang ginagawa. While you are waiting, you are being prepared by the Lord. Hallelujah! Habang nag-aantay tayo na mangyari yung pinangako ng Panginoon, may inaayos siya sa puso natin, may binabago siya sa pag-uugali natin. Hindi po nasasayang yung oras natin kakaantay dahil habang nag-aantay po tayo, God is beautifying us. God is upgrading us para pagdating ng bagay na pinangako niya, handa ka para sa bagay na yon. Pero yung ibang tao nawawalan ng patience eh. Gusto nila instant. Gusto mo instant. But the thing is, kung nakuha mo yung isang bagay agad-agad nang hindi ka handa, guess what? Mawawala rin lang yan sa'yo. At pangalawa, hindi po yan magbe-benefit sa'yo. Dahil kung meron kang natanggap na blessing nang hindi pa panahon, it will not anymore be a blessing to you, but it has the potential to destroy your life.
Ngayon po, babanggitin ko po sa inyo kung ano po yung mga evidence, no? Or proof na ikaw talaga ay totoong nagtitiwala sa Diyos about sa mga bagay na pinangako niya sa buhay mo. Madali po kasing sabihin na, ay nagtitiwala po ako sa Panginoon, amen, naniniwala ako sa mga pinangako ng Diyos sa buhay ko. Even in the songs that we sing every Sunday at sa lahat ng gawain na ina-attend natin, we sing it, we say it, we believe in you, we believe in your word, we believe in your promises, but guess what? Matetest ka po sa panahon na ikaw ay mag-aantay. Sa panahon na mukhang kabaliktaran yung nangyayari sa paligid mo. Even in my life personally, ang daming pinangako ng Diyos sa buhay ko. Yung ibang bagay nangyari na. Yung ibang bagay nangyayari na. Yung ibang bagay mangyayari pa lang. But because of the faithfulness of God na nakita ko na sa buhay ko, yun po yung nagsuserve na motivation and encouragement sa puso ko na talagang ang mapagkakatiwalaan ng Diyos. So kapatid, I challenge you, try looking back at the things na ginawa na ng Lord sa buhay mo. Try looking back at the things na tinupad na niya sa buhay mo. And that will serve as your fuel para magpatuloy. Kasi kumbaga, you can look back and say, oo nga no, naging faithful ang Lord sa mga bagay na to. So I know that I can keep trusting Him because I know that my future is in His hands and whatever He promised, He will do it. Hallelujah. So ito po yung mga ebidensya na totoong nagtitiwala ka sa Panginoon sa mga bagay na pinangako niya sa buhay mo. Number 1, you are grateful for where you are now and what you have now. Okay? So pag tayo ay nagiging ungrateful, it shows us na hindi talaga tayo nagtitiwala sa Diyos. Okay? Importante po na nananatili po tayong grateful sa mga favors na binigay ng Panginoon sa atin, sa mga tao na ginagamit niya sa buhay natin upang suportahan ka, and even yung mga open doors na binigay ng Panginoon is dapat nananatili tayong grateful. Paano mo masasabi na, Lord, pag binigay mo na yung malaking blessing na to, magiging humble pa rin ako, magiging grateful pa rin ako, kung ngayon pa lang sa maliit na meron ka, hindi ka na marunong magpasalamat. So dapat ngayon pa lang sa bagay na meron ka, punong-puno ng pasasalamat ng iyong puso. Hindi mo nakakalimutan ng Diyos. Di ba po sabi in Deuteronomy 8, it says there dun sa title pa lang niya, sa Deuteronomy 8, a call to remember and obey. Remember what? Paulit-ulit nakalagay sa Deuteronomy 8, don't forget the Lord your God. Don't forget the Lord your God. Don't forget the Lord your God. And if you move on, if familiar sa yung Deuteronomy 8, nakalagay pa nga dun, kapag dumating na yung time na nangyari na yung mga pinangako ng Diyos, yung mga pagpapala na pinangako niya sa'yo, siguraduhin daw po natin na hindi tayo makalimot. Siguraduhin daw po natin na hindi lumaki ang ating mga ulo. Magkaroon ng pride sa mga bagay na natatanggap natin. Yun po ang nakasulat sa salita ng Diyos. So, importante na sa maliliit na steps that we make, the little steps of success, the humble beginnings, may gratefulness yung puso natin. Minsan, kakarating lang ng blessing, iniisip mo na kaagad yung kasunod. Dapat makontento ka kung anong meron ka at kung nasaan ka ngayon. Hallelujah. So, ito po, paano tayo magiging grateful sa Panginoon? Yun nga, matutunan po dapat nating magpasalamat sa Kanya sa lahat ng bagay na meron tayo. At ito pa po, if you wanna be grateful, then hindi ka pwedeng laging namumuhay sa future. Bago ka matulog, pagkagising mo, iniisip mo na kaagad, ano kayang mangyayari sa future ko? Ano kayang mangyayari sa mga sinabi ng Lord? Ang nangyayari, kakaisip mo sa future mo, kapatid. Hindi mo na na-enjoy kung ano yung present mo ngayon. Kailangan mag-focus ka sa kung anong meron ka ngayon at kung anong pinapagawa ng Panginoon sa iyo ngayon. Instead of looking too far beyond the future, looking too far towards your future, thinking about the things na wala pa sa iyo instead of being grateful for the things na meron na sa iyo ngayon. Hallelujah. So right now is a time to meditate on the things na meron ka na ngayon. Are you grateful, kapatid? Or can you honestly admit na may times nakakalimutan mong magpasalamat sa Diyos at may pride na yung puso mo even in this humble beginning na meron ka? Dapat po, kung anong meron ka ngayon, you are grateful at ine-express mo sa Lord yun. Hindi naman against si Lord na makuha mo yung blessings na yan, kapatid. Pero kailangan yung heart mo na nanatiling dikit sa Panginoon at hindi ka makalimot. Another proof. Number 2, is
You're not rushing through the process. Ayan. So marami po sa atin nagmamadali. Gusto natin, pwede ba level 10 na kaagad? Pwede ba mag-skip na lang? Kaya nga, di ba, pati ba naman sa mga games na nilalaro ng mga tao, nababalitaan ko at naririnig ko, may mga cheat codes pa sila, tama? Para lang makapag-progress sila. Ayaw na nilang pagdaanan yung proseso, di ba? Meron tayong instant noodles, pero meron din tayong ramen. Ang ramen, napakatagal gawin. Yung broth pa lang yan, it takes hours and hours, yung iba days. But instant, ang dali-dali gawin, di ba? That's what people long and crave for. Gusto nila kung ano yung mabilis, dun sila. But if you want God to do something special in your life, kailangan mo matutunang mag-take ng baby steps. One day at a time, one step at a time, at hindi ka hingi ng more, Lord, more. And I'm not just talking about blessings. It could be any process na pinagdadaanan mo na minsan nagmamadali ka. Lord, pwede ba matapos na yung purification na ginagawa mo sa heart ko? Ang dami mo na kasing binabago sa akin, tama na. We have to go through every process that the Lord wills for us to go through. Hallelujah. So, bakit nga ba tayo nagra-rush, no? Ibig sabihin po kasi nito, kung nagra-rush po tayo, nagmamadali tayo, meaning to say, you are not trusting in what God has promised. Gusto mo gawin sa sarili mong paraan yung bagay na pinangako ng Diyos sa'yo, imbis na magtiwala ka sa Lord sa kung ano yung way niya. Okay? So, isa lang sa dalawang pwedeng mangyari. Lord, I want this promise to happen your way, or I want this promise to happen my way. Let me give you a classic, common, concrete example about what I'm talking about when it comes to rushing. As a pastora, for the past 7 years, my husband and I have been pastoring a church here in Alaminos, Pangasinan, and believe me when I tell you, we've handled quite a few youth na rin po. And one of the main reasons na nagkakos na sila ay mag-backslide at manlamig sa Panginoon, yes, pwedeng pera minsan, napapalayo sila sa Lord, but you know, one of the main reasons is nagkakaroon sila ng isang wrong relationship. Mali po ba na ikaw ay pumasok sa isang relasyon? Mali po ba na ikaw ay ikasal? Or even sex itself, is it wrong? We're talking about these things, no? Na medyo sensitive. But it's reality. Sex is not bad. Having a relationship is not bad. Marriage is definitely not bad because God created those things. But the thing about rushing is people want to do it their way. So for example, you have a strong desire for sex and your mindset is, dapat pumasok na ako sa isang relationship para maranasan ko na yung bagay na to na nakikita ko kasi sa paligid ko, lahat ng kaibigan ko, sinasabi yung about sa bagay na to, hindi ako makarelate. Gusto ko rin to maranasan. And what happens to that person who's so desperate at hindi naturuang mabuti at hindi vinavalue ang sarili niya? They rush through the process. Instead of waiting for God's perfect time and for God's perfect choice sa buhay nila, God's will nila when it comes to their love life, they rush into a wrong relationship para maranasan yung mga bagay na gusto nilang maranasan. Sige, nagse-sex na sila kahit hindi pa sila kasal. They're living in together kahit hindi pa sila kasal. And then anong nangyayari madalas? I'm not judging anyone, I'm not putting condemnation, but I'm speaking the truth. Madalas ang nangyayari when they get into that wrong relationship, nakikilive-in na sila, nabubuntis yung babae. And then what happens later on? Yung lalaki sumusuko, ay, parang di pala ata tayo meant to be. Easy for you to say, nagawa mo na lahat, inanakan mo na yung tao, then ngayon iiwan mo siya. Do you get my point? That is not God's will. That is not God's way. Will ng Lord na ma-enjoy mo yung isang relationship na galing sa Kanya, ikasal ka, at yung lalaking yun is committed sa'yo. Well, I'm not just talking to the girls, or yung babaeng yun is committed sa'yo, loyal sa'yo. Because here's the truth that's hard na lunukin. If that person cannot be loyal to God, believe me, that person cannot be loyal to you. Amen? So that's one example that I can give pagdating sa pagra-rush. Pinangako ng Lord sa'yo, magkakaroon ka ng pamilya one day. Magkakaroon ka ng isang relationship and marriage na blessed one day. But don't rush into it. Do it God's way. Believe me, it's worth it. Because that's my prayer nung bata pa lang ako, na yung first boyfriend ko is magiging first and last, first kiss nung kasal namin, kinasal ako ng virgin ako. And I'm proud to say that, and I want to encourage you
kaya mo ring gawin yun. Don't rush through the process. I'm pretty sure someone needed to hear that. So it also says in Psalms 27:14, wait on the Lord, be strong, and let your heart take courage. Wait for the Lord. It also says in Galatians 6:9, let us not grow weary in doing good, for in due season we shall reap if we do not give up. Alam mo kapatid, encourage lang kita. Isang bagay na nakakatulong sa akin mag-antay, isang bagay na nakakatulong sa akin na magtiwala sa sinabi ng Lord. Kunwari may instruction siya na minsan parang di ko maintindihan, pero tinatanggap ko na lang. Ito po yun. Pag confident ka sa kung gaano ka kamahal ng Panginoon, madaling magtiwala sa Kanya. Hindi ka natatakot, hindi ka magdadalawang isip, hindi ka nagda-doubt because you know He loves you so much. Kaya kahit anong sabihin niya, alam mo para sa'yo yun. So if you're in a situation right now at hirap kang tanggapin yung instruction ng Panginoon sa'yo or yung pinapagawa niya sa'yo ngayon, I encourage you to meditate on the love of God. Yun yung magiging motivation mo para mag-obey. Kumbaga ganito Lord, alam kong mahal na mahal mo ko. Kaya kahit kailangan kong mag-antay at wala pa yung bagay na pinangako mo sa akin, I trust you and I will obey you while waiting. Hallelujah! It also says in Habakkuk 2:3, what I will show you must happen at the time that I have decided. That is a future time, but it will certainly happen, as I have said. It may not happen very soon, but you must be patient. Amen. What I show you will certainly happen at the right time. So wait for it. Oh my goodness, parang daming verses ngayon na nagsasabing, wait. And a lot of us do not like to wait. But I'm telling you, kapatid, the waiting is all worth it. And yung pag-wait mo, it doesn't mean wala kang ginagawa. Marami kang pwedeng gawin habang ikaw ay nag-aantay. Dapat alerto tayo sa tinig ng Panginoon, ano man ang ipagawa niya sa atin. Because the step that we will take now will prepare us for the next step that we need to take in the future. Amen? Parang si David lang po yan, mga kapatid. Hindi po ba napakalaki ng plano ng Lord sa buhay niya nung habang binata pa lang po siya, pinangako ng Panginoon sa kanya na siya ay magiging isang hari. He was anointed at such a young age. But guess what? Hindi agad-agad isa palasyo siya dinala ng Panginoon. Nung sinabi ng Lord sa kanya na siya ay magiging isang hari, meron pa rin po siyang pinagdaanang proseso. At siya ay naging tapat sa Panginoon. Hindi siya namili kung saan niya gusto pumunta, anong gusto niyang gawin, nakinig lang po siya sa Panginoon. And to most of us, and for most of us, that's not easy. Kasi gusto natin gawin yung bagay na kung saan magmumukha tayong importante. Or gusto natin gawin yung bagay na kung saan parang mukhang may na-add na value sa atin. Kumbaga nakadepende sa kung ano yung magiging tingin ng tao sa atin. For example, si David nga, hindi po ba nag-aalaga siya ng tupa? So imagine that kind of job compared to being a king. So if any of us were to choose, alin ang gusto po natin, malamang pwede ba dalhin mo na ako sa palasyo, ayoko nang magtagal dito sa pasture. Pero alam niyo po, naging faithful po siya. Even though pinangako ng Lord magiging hari siya, nagpatuloy lang siya doon sa current assignment niya. At dahil nga po sa faithfulness niya, dinala siya ng Lord kung saan talaga siya nararapat. At yun ay sa palace at naging isang hari siya. Amen? And his process wasn't perfect all along the way. But we see in the life of David kung paano siya dumikit sa Panginoon at nanatiling tapat sa Panginoon. Si David nga po isa rin po palang characteristic na meron sa kanya is meron siyang heart of a servant. Hindi niya iniisip ano yung magiging tingin ng tao sa kanya. Tignan niyo po, lahat ng mga kapatid niya nasa battle. At yung tingin ng iba sa kanila, wow, grabe tong mga tong, lalakas nila. But you know what? When his father instructed him to bring food to his brothers, parang napakaliit na task lang po yun, pero nag-obey po siya. At nung siya'y pumunta doon, na-meet niya yung next opportunity niya because of his obedience. So kapatid, kung may inuutos ang Lord sa'yo na mukhang maliit na bagay na parang walang significance, walang value yung bagay na yun, gawin mo pa rin. Kasi hindi mo alam anong pwedeng maging bunga niyang obedience na yan. Hallelujah! So, isa pa po, hindi niya denout ang Panginoon nung siya ay nasa pasture. 'Di ba? Kahit habang ginagawa niya yung bagay na una niyang ginagawa, nanatili siyang tapat at hindi siya nag-doubt na, talaga bang sinabi ng Lord magiging hari ako?
nagpatuloy lang siya. Amen? So, dapat ganun din po tayo. So, number 3, proof po na tayo talaga ay nagtitiwala sa pinangako ng Lord. You are rejoicing when others succeed and get blessed or receive something that you yourself are desiring. Ito na yung mahirap mga kapatid kasi madalas sinasabi natin sa Lord na malinis yung motibo natin sa lahat ng bagay na hinihingi natin sa Kanya. Kung totoo yun, edi dapat sa lahat ng pangako natin, it's not about us, it's about others. Okay, so let me get this straight. Anong connection nun sa sinasabi ko sa number 3? Sinasabi nating pure yung heart natin, pero bakit sa mga panahon na nakikita nating may nauuna sa atin, o may nabe-bless, o may nakakatanggap ng bagay na pinapangarap nating matanggap, tayo ay naiinggit. At hindi tayo masaya para sa kanila. That shows na hindi talaga pure yung motive natin. Kasi kung ang motive natin is, Lord, iangat mo ko, gusto ko magpagamit sa'yo, gusto ko maging living sacrifice para sa'yo, then dapat ang gusto mong mangyari is madala mo lahat ng tao into prosperity, madala mo lahat ng tao into abundance, gusto mo na be-bless yung mga tao, hindi ka nalulungkot. So, dun ka matetest, kapatid. Kapag nakita mo yung isang kasama mo, or even someone na feeling mo hindi niya deserve yung bagay na natanggap niya, I challenge you to rejoice sa blessing na natanggap niya because God is testing your heart at tinitignan niya kung humble enough ka na mag-rejoice sa success ng iba. Jealousy is not from God. Sabi po sa salita ng Diyos, you have not because you ask not. Pero kahit daw humihingi ka naman, hindi mo daw natatanggap dahil yung motibo mo mali. Imagine that. So dapat ipapurify natin yung puso natin na dapat ang gusto natin is hindi lang tayo ang inaangat ng Lord or tayo ang binibless ng Lord kundi lahat. Amen? Hindi dapat tayo na-insecure sa natatanggap ng ibang tao. At hindi ka rin dapat naaawa sa sarili mo kapag may natatanggap sila. Dahil kung ano pinangako ng Lord sa'yo, hindi yun magbabago just because may ibang tao na nauna or may blessing silang natanggap na gusto mo rin. Dapat pinanghahawakan mo pa rin na even though may natanggap sila, ang mindset mo, next na ako. Amen? Last but not the least, number 4 is you are serving excellently and faithfully in your current assignment. So don't skip kung anong next. Kung nasan ka ngayon, gawin mo yung best mo. We're always asking God, what's next? But God is watching us and how we're handling what we have right now to see if we can be trusted with what's next. Kapatid, enjoyin mo lang kung anong meron ka ngayon. Enjoyin mo lang kung anong pinapagawa ng Lord sa'yo ngayon. Kasi hindi po ba kung nasaan ka ngayon is dati mong pinangarap lang yan. Kaya huwag kang magmadali. Kung anong meron ka ngayon, enjoyin mo yan. Do your best. Do it as unto the Lord. Kahit gaano pa kaliit o kalaki ang task na yan, do it excellently as unto the Lord. Napakaganda po ng verse na to bilang pang closing po natin. It says in Matthew 25, verse 23, the Master said, "Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together." So, I just want to encourage you once again, kung ikaw ay nawawalan ng pag-asa, kung ikaw ay nakakalimot na sa kabutihan ng Diyos at sa mga pinangako niya sa buhay mo, this video will serve as a reminder sa buhay mo na lahat ng bagay na pinangako ng Diyos sa buhay mo is mangyayari. Basta manatili kang tapat sa Kanya, magpatuloy ka, sumunod ka sa Kanya, at makikita mong lahat ng bagay na yan na mangyayari. Don't rush the process, just enjoy it, and you will see God's goodness unfold continually day by day in your life. God bless you, and all glory belongs to God. Bye!